Ilang bahagi ng Batangas at kalapit lugar tulad ng Metro Manila, niyanig ng lindol kaninang umaga. Ang sentro ng balita mula kay Rod Lagusan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Calaca, Batangas kaninang pasado alas 8 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, 2 kilometro lang ang lalim ng lindol na tumama sa lugar. Again, this is a tectonic earthquake. May mga offshore active faults din po tayo sa may Batangas Bay. So ito yung source ng lindol. For as long as may active fault ka, capable of generating yan ang light to major earthquake. So dito sa may Batangas Bay, may mga active faults tayo. So most likely, isa dito yung source ng magnitude 5.0. Ang naturang lindol ay naramdaman din dito sa Metro Manila. Mababaw po yung lindol kaya marami pong nakakaramdam ng shaking. Yes, we are expecting aftershocks. Pero this would be lower than, of course, the main shock. Aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So most likely kapag may aftershock, the maximum would be around 4. Ayon sa PHIVOLCS, naiulat ang intensity 5 sa Batangas City at Lemery sa Batangas. Nasa intensity 4 naman sa Santa Teresita, Batangas at Muntinlupa City. Intensity 3 naman sa Talisay, San Jose, Lipa City, Padre Garcia, Laurel sa Batangas at Tagaytay City sa Cavite. Intensity 2 naman ang naitala sa Santa Cruz at San Pablo, Laguna, General Trias sa Cavite, Obando at May Kawayan City sa Bulacan, Pasay, Pateros, Quezon City at Valenzuela sa Metro Manila, habang intensity 1 naman sa Pasig at Caloocan City. Ayon pa sa PHIVOLCS, wala namang banta ng tsunami dahil sa lindol. Dahil sa malakas na lindol, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Calaca, Batangas. Patuloy namang inaalam ng City Disaster Risk Reduction Management Office at City Engineering Office ng Calaca LG ang posibleng pinsala ng lindol. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Muntinlupa City para bigyang daan ng inspeksyon ng mga gusali. May paalala naman ang PHIVOLCS oras na magkalindol. Kaya paalala natin sa ating mga kababayan na palaging maganda. And kapag makaramdam sila ng strong aftershock, they do the drop, cover, and hold. Siguro naman, since nagpa-participate tayo sa earthquake drill, alam na natin yung gagawin natin. And kapag may mga visible damages sa bahay natin or sa opisina, huwag muna pumasok. Anya, bago pumasok, kinakailangan munang ma-inspeksyon ito ng mabuti. Rod Lagusad, para sa Bayan.